afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is November 11, 2025 at tayo ngayon na ay papunta. Oh, bakit dito? Ang liit ng kalsada nito. Ang liit ah. Dito ba talagang daanan nito? Liit. Sige, hindi tayo magagawa. Na-accept natin ito eh. Pangatawanan natin. Na-accept natin eh. Kasya ba to? Wala. Kakasya ako dyan? Kasya ako dyan? Medyo masigip nga lang po yan. Oh, atras ko na lang. Okay lang siguro. Thank you. Huwag na. Atras ka na lang. Atras ka na lang. Masikip. Okay, tayo ngayon ay papunta. So today is November 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta. Dito yan sa may Quezon City Hall, sa may Central Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Hora Homes, sa may Forestry Street Extension, sa may Basra Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok ka din sa pag-gasa balita para alam namin yung sa Pilipino. May tataya ka daw sa website. Kumpiang mo daw to. 11-11. Hindi, kasi 44 din. O 44 days. O so 4-4. 4-4 rin ba ngayon? Oo, kasi 44 days before Pasko na. 11-11 tapos 44, diba? O special. Makaresolate ba kayo? Oo. Oras naman para sumaya na tayo sa loto. Oo, pwede. Kasi nasa 100 million yata tayo sa jackpot. Ang galing ko lang din. Bibigyan kita. Ayan, thank you. Bibigyan kita ng pera. Maraming po salamat sa inyong pagtutok sa isa na namang edisyon ng Break Time. Nakasama niyo po ako po si Teo Petro Carpus. Tracy Bayan. Nasa ngalan pa rin po nila kay Meta, kay Mayor. Padaling Get on soon, lakay. para pa rin po sa DCRH muna sa Pilipinas. Una, sa Pilipinas, ang oras, alas 5:09, susubra balansyado ang pagbabalita atin sa atin ni Ka Henry Uy at Miss Rosa? Rosa ba ang kasama? Miss Karen. Karen Oyol. Bye-bye. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality prime detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Memory Plus Center ng Makati Med. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Perfect. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Perfect. Number 1. Magsikat ka sa Nexon na added ng Champion Detergent sa Champion with Quick Wash Technology. Less time sa labada, #mamadaming time na sa pamilya. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time. Champion Detergent ang gamit ko. Playtime with Punso kasi may champion na. Breathed lagi sa school, champion sa labas. Bibig mo natin dahil may champion na. Lambingan with happy. Champion
ko na. Kung gustong magsabi, dapat magtagal ka. Mag-movie marathon, mabilis lang maglaba. Kung gusto nyo mag-swimming, tara magtanggal na. Lahat ng gusto nyo, mamadaming time. Tanggal man ka, sa damit ni tatay. T-shirt ni kuya, mabago na rin. My quick waxology, ang champion. Family bonding na priority. Salamat sa champion. Champion na, mamadaming time. Sa lahat ng gusto nyo, mamadaming time. Champion detergent, ang gamit ko. Champion na. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kara-kara. Hayaang maaresto si Senator De La Rosa habang nasa premises ng Senado. Habang nasa sesyon. Pero matandaan natin, bilang nasa sesyon habang nasa premises daw ng Senado. So, most likely ang gagawin niya, doon naman, siya magtatago. Doon naman mamamalagi. Pero ang tanong, bakit nung panahon, si Senator Laila de Lima, nagpa-aresto siya. Diba? Lumabas para nga daw hindi siya ma-aresto sa Senado. Pumunta siya doon sa bahay at doon sinerve yung warrant of arrest dapat sa kanya. Ganon din si dating Senator Antonio Trillanes. Diba? Magkakaiba yung ano. Iba ngayon. Pero dahil yung lakad ko sa biyernes ngayon nga diba? Dahil at kanina nahalal na ulit sa Senate Blue Ribbon Committee. Matapos tanggapin ulit ni Senator Panfilo Lacson ang pamumuno sa Blue Ribbon Committee, kanina officially tinanggap na niya, di ba yung yung nomination. Kaugnay niyan, yung mga issue na yan, kausapin naman natin ang guest natin ngayong hapon, si Ginoong Alan Herman. Magandang hapon po, Sir Alan. Magandang hapon na Kuya Philip. Boss Sandro, lahat ng kapamilya na sumusubaybay. Grabe, dahil mga ganapan, mga sir, ibang klase dito sa bansa natin. Daming balita at daming mga ganap. Yun nga. Ano po masasabi niyo? Yun nga. May pumunta sa Supreme Court para nga questionin, para nga daw hindi magamit itong Senado para doon magtago si Senador Bato de la Rosa. Maging sanctuary. Or safe haven. Well, kaya nga nang masabi ninyo, no? What's good for the goose is good for the gander dapat. Kung ano yung nangyari nung ibang administrasyon, ay dapat ganun din ang masusunod. Kasi nung panahon nga ni Laila de Lima at ngayong Congresswoman Laila de Lima at dating Senador na Antonio Trillanes, hindi nila nagamit yung Senate bilang sanctuary. Although the Senate has already issued a statement, nag-issue lang ng statement ang kabuuan ng Senado, it's for me very tricky dahil international court yan pag maging sanctuary ang Senado, medyo institutional crisis yan. At ano na lang ang iisipin ng mga Pilipino pag nangyari yan, pag hindi siya hinayaan na ibigay. And on Senator De La Rosa's side himself, ang sama ng optics, kasi imbis na harapin mo yung mga bistak sa'yo, ay parang nagtago ka. Ganun pa yun. Parang ganun pa nangyari. Ganun pa nangyari, Sir Alan? Well, honestly, may mga lumalabas ngayon sa social media na di umano yung breaking news na meron na talagang arrest warrant. Pero nakakatawa nga yung sinabi mo, parang naging Rebulla versus Rebulla. There was a point na naging Rebulla versus Rebulla. Dahil pagkatapos ma-interview ni Ombudsman Boy, dahil namang kinontra ni Sec. John Vic, yung sinabi ng kapatid niya. If I were to be asked, sa totoo lang, sa tingin ko lang, this is by no way, shape, or form inside information. As an observer, tingin ko ang nangyari dyan, baka medyo na-excite lang si Sec. Boy at nasabi na in public. Kasi sa totoo lang, an operation of this scale, an operation of this magnitude,
kailangan dyan talaga yung tinatawag nating OPSEC o Operational Security. Ay kailangan hindi alam ng tao, inuuli mo, nauuli na siya. That for me is the most essential. So baka na-excite lang siguro masyado si Ombudsman. And tingin ko lang again, I don't mean to be a conspiracy theorist, pero tingin ko lang, sinusubukan nilang i-wind back. At kumbaga pinapakampante si Senator De La Rosa. Because honestly, dapat tahimik lang. Pag kumalihin, dapat tahimik lang. Eh, kayo naman para kayong bagong dalawa. Dito sa atin, tinitipa pa lamang yung warrant, alam na ng marami. Sa kuya pa kami nakatira, no? I mean, Senator Alan, iba yung sitwasyon nun kasi iba yung PNP chief na yun. Sa PNP chief doon na nagpatupad ng warrant. Just laban sa dating Panginoon. Ako, all the more, no? Because wala na nga si General Torre. Tingin ko, this will take an extraordinary amount of political will, police will, and enforcement will para maitupad kung ano pang arrest warrant yan. So, kailangan dapat lahat tahimik. Kailangan on the fly gagawin yan. Yung tipong biglaan, parang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi natin alam. Pero may lumalabas daw na hawak na raw ni Ombudsman yung arrest warrant. Yung bang PNP chief ka, si ano, di ba? Si Lardate. OIC pa rin ba siya? I believe he is already in official capacity. Okay. Kala ko, OIC pa lang eh. Baka sakaling magkaroon ng konting sipa eh. Pero anong epekto nito, Sir Alan, ano? Dahil nga sa mga darating na araw, eh merong rally itong Iglesia ni Cristo at yung meron ding trillion peso march sa November 30 naman. Sa tingin nyo, itong mga ganitong development sa politika dito sa ating bansa, may epekto ba doon sa mga nakatakdang rally na yan? Tingin ko ang biggest stimulus or ang biggest determinant ng rally attendance ngayon talaga, for me, is yung bagyo. More than the political maneuvering, yung mga kaganapan sa politika, yung fact na tumana naman dalawang bagyo, naalala na naman ng tao, ang tawag namin dyan sa disiplina namin, recurring trigger. Hindi katulad nito ng mga ibang kontrobersiya, katulad ng pork barrel scam. Nabasa mo, magagalit ka. Ay nako, may pork barrel scam. Pagkatapos nun, makakalimutan mo na rin after a few days. Ito tuwing umuulan, tuwing bumabagyo, tuwing bumabaha, nagkakaroon ng widespread community disruption, may namamatay, nasisira ang mga infrastruktura, nagagalit ang tao ulit eh. So I think that more than anything, it's this recent storms na talagang nagpagalit muli sa tao at tingin ko lalabas at magmamarcha. So makatwiran itong mga mangyayaring rally na ito, gaya ng mga binabanggit mo kanina na mga pangyayari sa atin. Ako, sir, you will get me in trouble, pero sige, tayo eh. Sige, tugod lang tayo. Ako, the upcoming rally, syempre, pinag-uusapan natin ngayon in November 16 to 18 na ang main proponent ay yung Iglesia ni Cristo, no? Ako, definitely, the outrage is warranted. Hindi na nga billion yung pinag-uusapan, trillion na yung pinagnanakaw sa atin. Talagang lantara na napakalapit sa bituka. Nalulunod ang mga tao. Ekonomiya natin sumimok dahil internationally we are known as a corrupt country. Yung ating direct foreign investment natuyo na halos. So talagang the outrage is warranted. Nakita natin sa Senado, talagang kung hindi pa yung sampal sa mukha ng mga Pilipino, ewan ko na yung nagbibilang ng salapi sa billiard table na halos tao ang tangkad. Yan talaga, kung hindi ka magalit, ewan ko na. But, ako, as far as this rally is concerned, mga sir, ako talaga ang kamot ulo lang sa akin yung title ng rally. Yun yung medyo controversial na sasabihin ko. Medyo lang ako dun sa title ng rally. A rally for transparency and a better democracy. Parang medyo napakamot ako dun. O kasi, yung lumalabas na may mga balita, even yung mismo sa mga organizer, kasi may mga unang lumabas, may iba't ibang religious organization ang may involved eh. Pero habang papalapit, yung
suspension ng Drop hari. off po. Kung ang hindi sila magkakasundo. Well, ang joke nga ako lumalabas sa social media. O nag-aalam po sa mga religious organizations na kinauukulan, and with all due respect to them, sabi nga sa social media, sinong Diyos ang dadasala nila pag nagkaroon ng prayer rally? Kasi parang iba-iba yung interpretation nila of who God is. At alam mo, it also boils down to the foundational po yung yung medyo hindi nila pagkakasundo. Saan po ako lalabas nito? May gate po na exit sa dulo. Ah, diretso lang dito. Ah, okay. Patalbigin ko si Paulong Marcos. Ay, naka-grab tape po. Yes po. Hindi, huwag ba, Ipahingan po ako. kailangan yun ngayon, sana makakagulo sa Pilipinas. Okay. Dapat managutan yung mga... Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po. Ngayon, ito naman pong nangyayari.